Oo nga, thank you so much. Let me just repeat that again. Hello, everyone, and welcome. Welcome back to our ongoing Agri Products and Certification Program, sponsored by CZG Philippines and Amway Philippines, NutriPlant Agri line of products. Welcome to all of our viewers, whether you're watching us live or in a future recording. Glad you could join us. Kung bago lang po kayo, this is our ongoing series na tinatalakay po natin ang mga iba't ibang aspeto ng agribusiness, whether you are a farmer, a backyard grower, or somewhere in between, or maybe you're just curious, just like our topic today. We have a topic on growing ornamental plants. And this is something that personally interests me. Hopefully, you will also find it interesting. I will pass on the mic to our resource speaker. And then mamaya po, we will have a bit of Q&A. So my invitation is to open your webcam. We'd love to see you. And then later on, if you have any questions, you can unmute or you can type your questions. So once again, this event is co-sponsored by Amway Philippines, and we have with us the product trainer for NutriPlant, the agricultural line ng Amway. He's back with us for the 4th time. We're very grateful. Maraming salamat po. At talaga marami kaming natututunan, and hanggang ngayon meron pa mga bago. So help me welcome Romeo Bong Camarillo. Hi, Bong. Hi, Sir Ryan. Good evening. Yeah. Siguro maraming naninibago. Bagong ano tayo eh. Bagong gupit tayo ngayon. And kung magtatanong kung nasaan yung barbero ko, yun, nakakulong na siya ngayon. Okay. So, thank you, Sir Ryan, for that wonderful introduction, So right now we are 7 in the room, So hoping you may iba hahabol na. And tonight is very interesting yung pag-usapan ho natin. Kasi for the past 3 months na napag-usapan natin yung agriculture, so may mga topic tayo na ginawa more on sa mga farmer side. And right now naman is pag-usapan natin yung sa mga hobby ba, mga ornamental plants. But sabi nga nila ang ornamental nagiging ano naman yan eh. Maraming mga pwede nating gawin diyan. You can do it as business, as hobby, yan, as aesthetics sa mga bahay natin. So to start with so let me share my screen. Ayan. Let me na po kung nakikita na yung screen. Kita na po ba? Yes, go ahead. Okay, thank you. Ayan. So our topic for tonight is about growing or ornamentals, So alam ko maraming medyo excited dito sa kasi mga previously mga palay, mais yan po yung pinag-usapan natin yung mga previous months. Ngayon naman is all about ornamental plants. But before that so bakit ba kailangan nating magtanim So why we plant today, Kasi nga food planting and growing are not just for farmers. Kasi pag sinasabi na nating magtanim, ang iniisip na natin kagad is mga farmer, Yun po yung naisip natin. Pero ang pagtatanim is hindi lang naman po sa farmers, even sa mga housewife po natin, even us, So sa mga iba, cultivating a green thumb is a hobby. Yan, may mga persona kasi sometimes na yung bang ang lamig-lamig daw ng kanilang kamay. They have a green thumb, tinatawag.
So, kumbaga, pag nagtatanim sila, madaling tumutubo, yun, ano. Pero sa mga iba naman, it is a method to ensure, ano, para, kumbaga, maka-access tayo ng fresh foods. Kasi hindi lang naman mostly, kailangan magtuon tayo ng ornamentals na tinatanim natin. Sometimes, we need also to plant mga vegetables, ano. Okay? So, bakit tayo, ano, magtatanim? Kasi nga, it is a recreational advantage. Okay? So, it's an enjoyable, ano, healthy way to pass time at home. So, instead of nagbababad ka minsan, ano, excuse me, nagbababad ka sa cellphone mo, ano, or kung hindi naman importante, nagbababad ka sa laptop mo, ano, too much radiation, ika nga nila. So, minsan, ano, bitawan din natin yung mga gadget ho natin. Then, kumuha ho tayo ng, ano, ng, kumbaga, parang shovel, no? Para, kumbaga, magtanim-tanim sa mga bakuran ho natin. Or either, excuse me, ayan, sorry for that. Nangati kagad yung aking lalamunan. Okay, so sabi nga, kailangan din natin minsan bawasan ang radiation sa katawan, ano? So, ano yung alternatibo gagawin ho natin? So, kunin ho natin yung malit na pala natin, then magtanim-tanim ho tayo sa bakuran ho natin. Okay? And the next is health benefits, ano? Kumbaga, it enhance endurance and strength. Parang mga physical activity pagka tayo nagtatanim sa labas. Beneficial to muscle and bones, then improve moods and relieves tension. Yan. Kumbaga, may mga person kasi pag nakakita ng green, parang kasi, kumbaga, nare-relieve yung kanyang tension. Okay? And the next, wait. Yan. Medyo nakaka-problema tayo sa signal. Okay. So, going back, ano? So, why you should plant, ano? So, economic benefits. So, economical, pwedeng by way of pagtatanim ho natin mga ornamentals or either vegetables, ano? So, supplement income by selling mga ornamentals ho natin. And then, kumbaga, pwede rin tayo magtanim ng vegetables, ano? Kumbaga, pwede ho nating ibenta, ano? Doon sa ating mga neighbors. And then the next one, ano? Is environmental benefits. So ano naman po ang makukuha natin dito? So by way of planting indoor or outdoor ng mga halaman ho natin, it removes carbon dioxide by absorbing it from the air and storing it while releasing oxygen, thus reducing the risk of climate change. Kaya sabi nila, napakainam din if we have live plants sa loob ng bahay ho natin. 'Di ba? Kung na-observe niyo sa map before, so may mga display doon na halaman na kumbaga parang plastic, 'di ba? So parang na-observe nila, sabi nga nila, we need to change it for yung talagang buhay na halaman. Kasi, explain ko kasi sa kanila yung symbiotic relationship nun eh. Si halaman kasi, they absorb carbon dioxide. And then nagre-release siya ng oxygen. So tayong tao naman, we inhale oxygen, then we release carbon dioxide. So meaning, pag doon sa loob ng store or sa loob ng bahay nyo, so yung carbon emission, kumbaga, parang
ina-absorb na ni halaman. Yan. So, yun po yung symbiotic relationship between plants at saka ng human. Okay? Kaya better na mainam na meron din tayo mga halaman sa loob ng bahay. Okay? Then, paano ho ba yung pag-grow no, ornamentals? Or ano ba yung mga ornamental plants? So, ornamentals, ang purpose ho niyan is for landscaping, ano? Kumbaga parang it is a aesthetic, no? Pampaganda sa bahay ho natin, ano? Kumbaga parang mga decoration, ano? But sometimes there are mga ginagawang hobby na nila. They collect different kinds of ornamentals. And sometimes meron naman yung talagang mga enthusiasts, ano, na kahit na pagkamahal-mahal talagang binibili. Parang kumbaga nare-relax yung kanilang sarili, ano, if they saw that mga halaman, ano? Okay? And then ornamental plants are known yan for their aesthetic appeal. May mga halaman kasi tayo na pwedeng maganda yung mga bulaklak, no? Maganda yung mga dahon, colorful, o di kaya yung mga bulaklak, di ba? Maganda amoy, no? And then, mga attractive, ano? Meron din yung mga tao na, they are fun in collecting yung mga bonsai, di ba? Tapos yung iba naman, yung mga bulbs na mga cactus, parang ganun. So we have different na kumbaga parang takes in terms of mga ornamentals kasi marami na iba't ibang klaseng ornamentals yan eh. Napag-usapan ho natin ano yung benefits of ornamental plants. So number one, visual appeal, it adds beauty to homes, visually appealing and has calming effect. So, mainam nga naman kung meron kang mga halaman outside or indoor, na kumbaga parang aside as being kumbaga nagpapaganda sa bahay mo, yung na-mention ko nga kanina is meron dito mga health benefits para sa atin. Okay? And then, second is natural air purifier. Yan. So, acts as natural filters by purifying the air during photosynthesis. Kasi nga kaakibat ni halaman, pagka nagkakaroon sila ng photosynthesis, they need oxygen, Para kumbaga, ang photosynthetic activity kasi niyan is through the aid ng light, plus ng oxygen, diyan sila nakakapag-produce ng pagkain nung halaman ho natin. Okay? Ay halaman pagkain ng halaman, I should say. And then create on ecosystem, outdoor naman, So sometimes pag marami kasing mga ornamentals, especially at flowering season, So makita mo diyan yung mga beautiful mga butterfly, ayan. Kumbaga it also add charms, Kumbaga parang ikaw rin mismo nalilibang ka, if you show mga iba't ibang kulay ng mga paru-paro, no? And then improve concentration and reduce stress, According to research, keeping indoor plants in homes and businesses can boost focus, memory and productivity. Kumbaga parang may positive na effect ba, Kumbaga pwedeng sa negosyo natin, So, yung iba naman, kumbaga parang mas nagiging productive sila, Especially if they have, kumbaga mga gandang halaman na nakita nila doon sa loob ng kanilang mga opisina or kanilang mga halaman. Okay? I-try ho natin, di ba? Hindi naman siya masama. And then home remedies, some are used as a home treatment for mild ailments. Meron din kasi tayong mga ornamentals na pwedeng kumbaga makatulong para makagamot, So sa mga natin, mga konting sakit-sakit sa balat or sa mga kasukasuhan. Okay? And then other is yung instant income, So pagka ang isang persona is naging hobby na niya, collect ng collect, then
produce and sometimes pag dumami na yan, so it's time na pwede ka na mag-dispose, di ba? Especially, hindi naman masyadong mahirap magbenta ngayon, so you can do it by online, online selling, yung mga halaman mo, 'di ba? Basta ano mo lang, ang importante lang doon is healthy, marami, kumbaga as part of your collection, is kumbaga napopropagate mo na siya. So minsan pag magandang klase yan, you can demand also yung presyo o your price, di ba? Yun po yung isang advantage ng growing ornamental plants. Now, ano po yung mga iba't ibang klase ng mga ornamentals na pwede ho nating i-propagate, no? So we have annual flower. So yung flowers ho natin, ornamental annual plants include both blooming at saka foliage variation. Ano po yung mga example nito? So ito po yung mga morning glory, so marigold, Itong si marigold sometimes hindi lang po ito hindi lang to pa statics, visual effects. Sometimes nagiging rin to eh. Meron din itong isang benefits pa na bibigay eh. Kumbaga nagiging repellent siya ng mga mosquito. Yan, yung marigold. Okay? And then we have African daisy at saka sunflower. So yun po yung mga annual flowers natin. And then, second is we have the perennial flowers. So, perennial flowers are any floral plants that bloom year after year, So, kumbaga, taon-taon, So, ano pa yung mga example nito? Ito mga peonies, daylilies, at saka hostas. So, yan po yung mga example ng perennial flowers natin. Bulbs, So, bulbs is considered also as ornamentals, So, flowering bulbs such as daffodils, crocus, and tulips, provide some in the very first decorative flowers in the spring. So, bulbs are short, yet produce such bright color and distinctive blossoms. So, ano po yung mga example nito? So, nandyan po yung tulip, Nandyan po yung hyacinth, and then amaryllis. Okay? So, those are example of mga bulbs po natin. Okay? And sometimes meron din tayong mga yung sa cactus ba? Okay? And then shrubs, Sa shrubs naman, sa mga residential landscaping, ito yung parang workhorse na ornamental sa mga natin, mga bahay natin. Okay? So, kumbaga ito yung mga lumalaki na medyo mahaba-haba and sometimes they need trellis, para nang to support para hindi siya bumagsak or Okay? So, ano pa yung mga example nito? The gamamela, rose, bougainvillea, at saka jasmine. Si bougainvillea, ito yung ito yung napakadaling kumbaga i-propagate. And sometimes may nakikita ka ngayong mga flower garden na makita mo they have isang puno pero they have different color of flower. Kumbaga si bougainvillea kahit isang puno lang, kahit magkakaibang variety yun nung bougainvillea, pwede siya eh. Kumbaga parang, 'di ba nakikita niyo, napapansin niyo sometimes yung mga old na mga bougainvillea, ito yung binibili ng mga ng mga enthusiasts ng bougainvillea propagation. Yung pinakamalaking puno, yung binibili nila, and sometimes yung pong mga they cut it and then nilalagyan nila ng mga iba't ibang klase ng bougainvillea. Kaya pag ito po ay na-revive na or nagtubo na siya, makita mo pag namulaklak siya, iisang puno pero magkakaiba ang bulaklak. So, marami na pong gumagawa niyan. And not only they doing that as hobby, business na po talaga 'yan. Okay? Kaya minsan, pagka hindi mo po alam yung reason bakit nangyari nun, sometimes ma-amaze ka. Di ba isang puno lang, tapos makita mo, may kulay pink, may kulay orange, may puti, may pink na flower, di ba? Pero isang puno lang. Pero yun po yung reason. Kasi
they are belong in the same family, so pwede mo lang siyang pagkabit-kabitin. Okay? Yun po yung advantage nun. Now, sa trees naman, so ornamental trees are one that only give beautiful foliage and blossoms. So, ito po yung mga pine trees, cypress, and bonsai. Ayan, especially sa bonsai. Meron ho tayong mga collector din yan eh. Mga bonsai collector. Okay? And then ornamental grasses, So ito yung low maintenance and visually beautiful ornamental grasses. Kumbaga hindi niya kailangan ng kumbaga full attention, So minimal lang 'yan. Kumbaga madali lang siyang i-maintain, ano? So ano po itong mga ornamental grasses na 'to? Ito po si Bermuda grass, bamboo, and papyrus, So usually si Bermuda grass, ito yung inilalagay natin sa ano natin, sa garden natin, 'di ba? Kumbaga parang pagka makapal na si Bermuda, tinitrim lang natin 'yan, pero ang advantage niyan kumbaga yung mga kids natin parang parang kumbaga they have foam outside, no? Hindi siya masyadong kumbaga malambot or yan po yung isang advantage din yan. So, na kaaya-ayang playground if we have ornamental grasses. Okay? Indoor plants. So, sa mga indoor plants naman natin, ito yung mga halaman na they require less care, kumbaga, hindi mo masyado, hindi sila matakaw sa tubig, kumbaga, mga ano to. And then, it consider also yung mga hanging plants, So aside dun sa may mga halaman ka dun sa paso na nandun sa mga kumbaga corner, sometimes meron silang ginagawa yung hanging hanging plants, So ito po yung mga peace lily, snake plant, philodendrons, succulents, or cactus. It includes yung orchids. Si orchids naman ang kailangan kasi dito meron siyang meron siyang kinakapitan, Kasi si orchids, they are considered also na mga aerial plants, Kumbaga si orchids yung pinakaugat niya parang kumukuha siya ng kumbaga moisture ba sa environment. Kaya kumbaga dun sa pagka humid na yung mo, so mas maganda yung mga orchids natin, especially kung medyo malamig yung hangin, kasi may natatrap nung mga ugat. Makita may ugat ng orchid sometimes, parang nakalawit lang siya, pero makita mo yung pinakadulo niya moist, 'di ba? Kasi nagko-collect yan ng moist. Yan po yung sinusupply niya dun sa mga halaman ho natin. Kaya dapat minsan nasa shady area din siya. Okay? At saka medyo malamig yung condition. Okay. So paano po natin mini-maintain or take care yung mga ornamental plants ho natin? Okay? So number one, so watering, So the amount of water required depend on the type of plants and the soil in which it's grown. Any wilting or yellowing indicates that your ornamental wants water. Okay? So pinaka-critical niyan yung halaman ho natin kung may sign na ito po ay nalalanta na siya So number one na pumapasok talaga sa isipan natin is kulang siya ng tubig. Okay? But sometimes we need also to consider consider din natin yung occurrence ng pests and diseases, But basically, pagka si halaman, nasa loob ng nasa loob ng bahay yan, at napabayaan mo talaga na dinidiligan, so, yun yung pinaka number one na nangyayari, nagwi-wilt siya. Yung terms naman of yellowing, aside from kulang sa tubig, so sometimes nutrient din ang kailangan niya. Okay? Kaya, kung tayo po ay mag-aalaga nung halaman ho natin, see to it na yung mga alagaan ho natin is ano ba yung oras or time na pwede ho nating i-devote dito sa halaman na to. Kasi sometimes, kung mag-aalaga ka ng halaman sa loob ng bahay mo at very busy ka at you work, so you need to choose yung mga hindi masyadong kailangan ng attention,
Kagaya ng mga snake plant, 'di ba? Hindi naman kailangang diligan ng diligan 'yan, eh, 'di ba? So, 'yun po yung ano 'no. But if you have enough time ano, para pang kumbaga makaka-devote ka ng maraming time, then, it's your choice na puwede ka ng mamili nung kahit na medyo maselan na halaman 'yan, puwede mo ng alagaan. Okay? So, 'yun po yung mga ano, tips ano, on how to ano, to maintain or take care ano, yung mga halaman ho natin. Stabilizing ano, so utilize stake to support taller ornamental plants. Ito na yung mga ano, yung mga sinasabi ho nating mga example ng shrubs, 'di ba? Kailangan nila ng ano, ng mga kumbaga parang support, ano? Para kumbaga yung 'pag humaba ng humaba yung kanyang stem, hindi po siya babagsak ano, meron po siyang, kumbaga kinakapitan or suporta, okay? And then kailangan din ho natin ng pruning ano, kasi there are halaman ano, na kumbaga may mga dead branches na 'yan, so kailangan mo talagang tanggalin. Kasi sometimes, ito pa yung pinamamahayan ng mga insekto or either mga fungus ano, pagka may mga namatay ng ano, mga branches si halaman. So kailangan natin tanggalin or yung i-prune ho natin ano. Do'n naman sa pruning pa, ang isang advantage pa nito pagka masyado ng makapal ano, yung kanyang mga sanga, yung kanyang mga dahon ano, sometimes yung labas-pasok nung hangin ano. So, kailangan din ho natin i-consider yun. Especially kung nasa outdoor yan ano, di niyo pa napapansin minsan si bougainvillea, 'pag masyadong kumapal yan, hindi lang si bougainvillea, eh, meron pa yung mga iba na mga halaman na 'pag lumaki ng lumaki pinabayaan ho natin dumami ang sanga, kumapal ang dahon, 'pag may mga malalakas na hangin ano, so hindi hindi nakakalampas yung hangin, ang nangyayari is, kumbaga natutumba yung mga, ornamentals ho natin. Kaya ang pruning napakainam din para matanggal natin yung ibang branches, matanggal yung mga dahon para yung pasok, labas ng hangin is okey lang, okey? It will not, really affect or ma-damage yung mga ornamentals ho natin. Mulching, ano naman ang ano, ang advantage ng mulching ano? Pagka outdoor ka, mainam yung mulching kasi nga it retain yung moisture ng lupa ho natin, ano? So, ano ba yung ginagamit ho natin na pang-mulch sa mga halaman ho natin? We have a lot ano, sa environment ho natin. Yung mga dry leaves, puwede ho yan. Yung mga dried grasses, puwede ho yan, ano? Ano pa ba? Ano pa ba yung puwede ho nating makuha dun sa mga ano, yung bang pinagtabasan nung mga kahoy ano, parang mga leftover, puwede ho yan, ano? And then, ang advantage ho niyan ano, hindi na masyadong makakatubo yung mga damo, ano? And then 'pag nagdilig ho tayo, nare-retain po yung moisture. Hindi ho siya agad-agad na nag-e-evaporate yung moisture. So, advantage ho para sa halaman ho natin, okay? And then weed prevention ano, so sa weed prevention naman, ito naman is yung, kumbaga regular lang na dinadalaw mo lang si halaman, especially kung nasa paso. So, kung may mga isa, dalawa nakita ko, bunutin mo na kaagad, okay? And then ito pa yung nagiging, activity mo, physical activity mo during mga kung wala kang ginagawa ng, weekends, puwede 'to, 'di ba? After office hour, puwede rin ano, physical, activity. Mga ilang minutes lang naman 'yun, eh, magbunot-bunot. Okay? Then pest control ano, sa pest control naman, wala namang gaanong ano, masyadong umatake ano sa mga halaman ho natin. Usually ang na-observe ko ano, especially sa mga ornamentals ni misis, mayroon akong nakita yung malaking uod. Yung kumbaga parang makita mo hindi naman siya gano'n kalaki, parang parang size of ballpen lang siya. Mostly ang kinakain niya ito yung mga broadleaves ano. Kung, meron kayong mga gabi-gabihan na ano, na tinatanim, ito yung gustong-gusto nilang kainin, eh, na kumbaga
from ballpen-like siya, lumalakad sa harap parang pentel pen. Parang maganon, ano, yung pong ano, mga uod na umatake, ano. And then snail, ano, isa rin po yan na sumisira sa mga halaman ho natin. So kung nasa bakuran lang naman, ano, we can control it by way of hand picking, ano. Hindi naman ito basta-basta nangangagat or kung meron kang pansipit, ano. Ang mahirap kasi diyan if you use mga insecticide or ano at minimal area lang naman, parang ano pa eh, kumbaga nakakasama pa sa environment ho natin. Or either, you can use mga botanical na mga ano to, yung parang mga dinikdik na siling labuyo, binabad sa tubig overnight, and then yung pa-spray mo. Yung ganun. Pwede po yun. Okay? So, kung hindi na maiwasan talaga, last resort is chemical. Yun na po yung kailangan natin in terms of pest control. Fertilization, ano mainam po ito kasi nga kung nasa paso yung halaman mo, ibig sabihin limited, ano, kung saan po gumagalaw yung ugat ni halaman. Kung gaano po kataba yung lupa na nilagay mo doon lang naman po siya magre-rely eh. Kung payat na po or wala ng nutrient na makukuha doon sa lupa na yon, wala siyang magagawa, no? Kumbaga, ipapakita na lang niya true sa kanyang itsura, no? So yan kumbaga nagwi-wilt or either naninilaw or either deform, parang ganun, no? So that's sign of nutrient deficient, ano? So, provide your plants with appropriate fertilizer for strong growth. So, isa po dyan na nare-recommend ho natin is our NutriPlant AG. So, bakit NutriPlant AG? Kasi nga yung AG natin, it has 11 different kind of nutrients. So, meron po siyang N, P, at saka K. Ito yung nitrogen, phosphorus, and potassium, which is we call it macronutrient. And then, meron po siyang 8 secondary and micronutrient. Meron po siyang zinc, iron, magnesium, calcium, molybdenum, manganese, boron, ano pa isa, pang-8. Okay? To make it 11. Ayan, nandun po sa label yan eh, nung bote ho natin. Okay? So, paano po ginagamit si AG, ano? So, spray the NutriPlant AG solution 7 to 10 days after ka magtanim. And then, kung gusto mong maging magaganda yung mga dahon, matitingkad yung mga sanga, no? So, mag-spray ka lang in a weekly basis, no? Ito rin po yung ginagamit ho natin sa orchids. Napakainam. Pag namulaklak ko si orchids talagang yung color, mga petals niya talagang na-enhance, no? Pinapalabas. Yung iba naman, yung may mga parang more on green leaves lang siya. Mas shiny, mas shiny yung ano. Parang ano ba yung tinanim ni Mrs. sometimes na nagmulaklak na puti? Peace lily, yan. Kumbaga, makita mo green na green yan, makita mo ang ano niya, parang ang kinis, parang may oil yung kanyang dahon. And then yung bulaklak niya na puti, napakaganda. Talaga no, ano, pagkakadevelop. Okay? So, meron po kayo papakitang video sa inyo, no? This is an example on how to propagate ornamental plants. So, let's watch this video. Ayan. So, kumbaga parang napakasimple lang yung ginawa ano dun sa video. So, he collected different kind of ornamentals. Then, para mas maganda, mas mabilis yung pag-develop ng ugat, ano. So, he used yung ating NutriPlant SL.
kumbaga pambabad, ano. So, paano matimpla ng SL ho natin? So, 2 ml per liter of water. So, doon mo po ibabad, ano, overnight. Then, right after that, pwede mo, kinabukasan, pwede mo na siyang itanim. And then, yung pong mga pinagbabaran mo, pwede mo na rin pong idilig, ano, dun sa mga newly planted mo. So, ma-observe niyo po, ang bilis mag-develop yung ugat, mas mabilis yung recovery ng mga ornamentals ho natin. And then, ang ipalot through mo na dyan is yung pag-spray ho natin ng NutriPlant AG. So mostly sa ornamentals, ang nagagamit ho natin is yung APSA natin ano as soil conditioner kung mag-ano ka na, mag-prepare ka na ng lupa mo na ilalagay sa paso. May APSA din ano. Then yung SL ho natin, acid treatment. And then yung ating AG. At ito po yung magiging pinaka-primary na source of nutrient ng halaman ho natin. Okay? Then, ano ba yung mga product na binabanggit ho natin? So, we have APSA 80. So, APSA is a performance maximizer. Ang trabaho nito, activator, spreader, ano, pwede ho nating i-mix ito. So, herbicide, insecticide, fungicide, and foliar fertilizer. In propagating mga ornamentals, mostly magagamit ho natin itong ating APSA 80. Number one, dun po sa lupa, ano? Pag kinokondisyon na natin. 'Di ba ang question sometimes ng mga ano ho natin, mga grower ho natin na ornamentals, nasa paso naman yung aking lupa. Do I need to ano apply APSA 80? Yes, no? Number one, kung newly yung ano mo, yung kumbaga newly ka magtatanim, ano, ang gagawin mo diyan, yung lupa na gagamitin mo, lagyan mo na ng APSA 80, ano? Yung iba naman, kung existing na, ano yung kanilang mga paso na meron na po siyang mga lupa, ang ginagawa niyan, habang wala pa yung tanim, yung dilution mo na 80 ml sa 16 liters of water, yun po yung idilig mo sa paso na may lupa. Then leave it for 2 days. Then after 2 days, saka mo lang siya tamnan nung halaman. So ganun po yung procedure, no? And then yung SD natin ano, it is a seed treatment also. But for this ano, kung meron kang mga ornamentals na kumbaga pinopropagate mo siya through seeds ano, so pwede si SD. Okay? So meron po siyang 9 na different nutrient. Si SL, ito po yung ginagamit natin sa mga cuttings. Nakita nyo kanina, demonstrate sa video. Mostly kasi sa ornamentals, pag pinopropagate cuttings po yan. No? I think ang nagpo-propagate lang through seeds. I think ito yung mga maliliit na ano na mga halaman na mostly coming from Baguio. Kasi parang na-try ko na rin yung mag-propagate ka parang yung sinasabi lang nila dun sa binobroadcast na pag lumaki na siya, maliliit siya pero ang gaganda ng mga bulaklak. So possible yung ating SD doon. Si SL naman, mostly sa mga pinopropagate ng mga ornamentals natin pwede siya. Ibabad mo lang yung cuttings. Okay? And then, NutriPlant AG. Ito po yung pinaka-primary na supplement ho natin dun sa ating mga ornamentals. Pwede siya sa orchids, sa mga kalimutan ko yung name, santan, yan. Yung mga shrubs ho natin, ano, mga rose, mga gumamela, bougainvillea. Ayan, just spray it, ano, dun sa dahon, ano. So, si AG naman ho natin, it is a foliar fertilizer, ano. So, spray mo lang, the entire leaves, ano. So, yung iba naman, di ba, meron tayong mga halaman yung parang snake plant. Makita mo yung diretso lang yung doon mo rin po siya i-spray, no? Okay? And then we have also NutriPlant NPK, you know. So si NPK naman, if you notice na kulang talaga sa NP at saka K sa macronutrient yung mga ornamentals natin, so we can use NutriPlant NPK. And then we have also potassium at saka zinc, ano. So ito po yung mga
tinatawag ho nating Seven Wonders of Agriculture, which is pwede ho natin gamitin sa mga ornamental plants ho natin. Okay? And I think that's the end of my presentation. So, any question sa ano ho natin? Sa audience? Thank you so Thank you much, so Bob. much. Very, very practical. Alam mo, in our chat, we have someone sharing pictures of her plants. Kita mo naman, very passionate. I think this is Vanji. Wow, ang ganda ng ornamentals niya. Let's see. Let's see. Yeah, we have not sure what your question was, Chad and Jovi. You said, how do we do it? Galing ng bougainvillea. Very attractive with different colors in one. Okay. Siguro you can rephrase that, Chad and Yeah. Jovi. Maybe pwede natin Siguro sir yung pag-usapan yan. ang tinatanong ni Ma'am Juby dito is yung in-explain ko kanina na certain mother plant na bougainvillea ang importante lang doon is you maintain ba yung root ano ba yun, yung root formation niya. And then ang mangyayari kasi niyan mag-aano yan eh. Naturally lalabas talaga yung mga bagong shoots, Pero ang iba kasi ang ginagawa nila, they don't wait for that shoots. Ang ginagawa nila, sometimes they cut that, kung may mga shoots na bago na lumalabas. And nag-i-insert sila nung parang ibang sanga. Parang kumbaga sa mga fruit trees parang grafted, parang grafting ang procedure nun. But they use different kind of parang ang tinitignan nila dito yung flower yung color of flower. But they are the same in one family na bougainvillea talaga sila. But they have different flowers. So parang isa lang na puno pero you can put as much as you can na iba't ibang klase nung bougainvillea na yun. Okay? But meron lang yung kumbaga proper caring lang, Kumbaga kumbaga if you are a starter, so kailangan i-incubate mo lahat yung mga yung mga gagamitin mo, yung scalpel or yung mga matatalim na or basta anything. Tapos lahat kumbaga parang siya para to avoid yung kasi pag contaminated 'yon, possible mas mataas yung failure nun eh. And kailangan mo rin siya, balutin mo siyang maigi. Para kumbaga meron siyang kumbaga kung ano siya naka-ICU talaga siya. Para pagka once na naka-revive na siya, saka dun mo na siya parang medyo medyo delicate din sometimes yung na. Okay? Pero you can do it, Ma'am Chubby, Parang practice lang. Ito naman kay Ma'am Katrina. So, yan. Indoor plants, So, nice. Yeah, ganda. Ito Oh, may tanong. How do we know kung sobra na ng dilig? I think hindi cobra, sobra na ng dilig. Cobra. Typo. Yan. So Ma'am Olive, pagka ang niyan, makita mo kasi yung, 'di ba pagka indoor, 'di ba sometimes may plate 'yan, may plate parang para masalo yung yung tubig So number one na tinitignan mo diyan, yung mismong lupa itself, parang makita mo talagang basang-basa talaga yung lupa niya. And then dun sa sumasalo na yan, naiipon na dun yung tubig. Yun yung dun. Parang nag-ano nga yan minsan parang ang tawag dun, parang natatapon na nga dun sa ano. And minsan, tignan din ho natin yung mga tinatanim natin na halaman kung ito ba ay kailangan talaga na moist yung lupa niya or sometimes yung parang katamtaman lang. Kasi there are halaman na hindi naman niya kailangan talaga nung always ba na dinidiligan. Kasi pag always dinidiligan mo, ito pa nga yung nabubulok Yun na nga, nasisira yung ugat.
'di ba? Oo, yeah. Yan. Thank you, thank you. Yun na nga eh. Okay. Mga ano ma'am, sa mga snake plant, hindi nila kailangan ng ano, ng palaging nadidiligan 'yan. Gaano kadalas ang dilig ni snake plant? 'Wag mo lang pabayaang maging dry ang lupa. Hmm. 'Yun yung ano. Kulang talaga AG. Kailangan lahat ng plants in and out, lagyan ng AG. Yes, Indoors and correct. outdoors. Correct po. Indoor, outdoor, lagyan ho natin. Pero sometimes yung ano, tip lang ano, yung mga indoor plants ho natin, 'pag naglalagay ho tayo nung AG ho natin, mainam doon muna sa labas applyan, okey? Yung mga indoor mo ilabas mo muna sa labas, doon ka na mag-spray, 'no? Para hindi naman ho mag-amoy AG yung loob ng bahay mo 'pag doon ka mismo sa loob ng bahay nag-ano, nag-i-spray. Hmm, okey? Sir Titos, meron bang ornamental plants that pet cats can safely chew? They're both beautiful. Ah, ayan. Can safely chew on that are both beautiful and medicinal. Sir Titos, mag-aano ho tayo? Tawag nito, research ho tayo niyan. I don't have any idea ba na mga ornamentals na pwedeng ano, maging as medicinal or pwedeng kainin or ano ng mga pets ho natin. Okay? Pero ang alam ko, may mga halaman ano, hindi ko lang masabi yung ano eh, yung pangalan nung ano, na kumbaga maging cautious ho tayo dun sa paglalagay din natin minsan nung mga indoor plants ho natin. Kasi sometimes they are ano they are harmful. Kumbaga parang poisonous sila sa mga pets ho natin. May mga ganong halaman. Maging ano ho tayo dun, maging cautious ho tayo dun. Okay. Titus has a question. Meron bang ornamental plants that pet cats can safely chew that are both beautiful and medicinal? Yan. Interesting. Yan yung sinagot ko kanina, Sir Ryan, na ano, na kailangan ko pang mag-research kasi I Okay. don't have any idea kung ano yung mga ornamentals na pwedeng maging safe, ano, na kahit kainin ng mga petso natin. So, tama naman, ano, kasi sometimes pag nilagay mo indoor yan, hindi mo maiwasan yung mga petso natin, ano, they roam around. Baka mamaya, ay, ano yan. And yun nga yung isang ano ko na tip din na there are ornamental sometimes na kumbaga parang they call it parang poisonous din siya sa mga pets ho natin kaya maging careful din ho tayo minsan. Mhm. Although maganda siya pero yun yung ano, pwede siyang maging ano, poisonous sa mga pets ho natin. Yan. Thank you, Sir Titos. So, is there any more question? Oh, how about ngayon? Kasi it's summer and syempre, plants need more water, no? Does that mean we should also be spraying AG more often? Hindi. Ang ano lang naman dun sir, it should be balanced naman also sometimes ano. Yung ano kasi, yung yung tubig, iba naman po yung kasing nagagawa nung tubig at saka nung AG natin eh, yung fertilizer natin eh. Ang number one kasi na kailangan ng halaman ho natin is tubig talaga. Okay, moist, yung moisture. So dapat maging vigilant ho tayo no, especially kung nakapaso yan, ano, na silipin din ho natin minsan kung very dry na. Parang bone dry na yung mga lupa ho natin. So kailangan nating ano, kailangan talaga nating ligan or basain. Ano, wag naman yung sobra. Oh, Ano, yun.
And then, yung AG naman natin, iba naman po naman yung purpose nun, ano? Para to sustain or parang to give yung nutrient na necessary para dun sa halaman ho natin. Kaya yun yung ano dun. Kailangan maging ano lang tayo. Bantayan lang ho natin na wag mag-dry up totally yung ano, yung yung lupa doon sa loob ng paso. Kasi nandun din minsan yung buhay ng halaman ho natin. Kahit po lagay tayo ng lagay ng AG, kung yung lupa is dry na siya, kumbaga parang wala siyang ano sir, wala siyang nasisipsip na dugo ba, parang gano'n dugo. Kung sa tao sana is blood para mag-circulate, ano. And yung pagkain naman natin, di yun yung kumbaga pinanggagalingan ng protein, vitamin, so parang yun naman yung AG. Kaya kahit na gaano ang intake mo ng vitamins, kung wala ka ng dugo, wala, mamamatay ka rin. Parang gano'n. So, they are both, kumbaga important dun sa halaman ho natin. Dilig at saka yung paglagay nung excuse me, nung nutrient by using Nutriplant AG. Okay, Ayan. thank you so much. Sabi ni Ma'am Chad, okay lang po ba na lagyan ng pebbles yung plants na nasa paso? Yes, it serve also na ano ma'am parang maging mulch mo na siya. Ano? And ang isang advantage pa na may pebbles yung ano mo, yung paso mo, pag nagdilig ka, hindi diretso doon sa lupa. 'Di ba minsan pag nagdilig ka, sumasabog yung lupa eh. Minsan tumatapon pa sa floor, 'di ba? Parang gano'n. Pero pag may pebbles ka, parang doon tumatama yung ano, yung tubig. So chances nun yung lupa nun hindi yan parang tatalsik or ano dun sa floor, ano? So possible ang pwedeng tumalsik lang dun yung tubig lang na pwede mo na punasan na hindi na siya marumi. Parang gano'n. Kasi there are, minsan yung 'pag nagdidilig ka, yung medyo masyadong mataas yung pagdilig mo, yung gravity nung tubig ba, parang sumasabog yung lupa. Pero 'pag may pebbles yan, isa yun, advantage nun to avoid that, ano? Pero minsan naman may mga nagdidilig kasi na pagka ano, nagiging maingat din, eh. Yung parang nagmamadali ka lang. Pero that's good. Yung paglalagay ng pebbles, it's very advantageous naman sa ano, sa mga halaman ho natin. Okay, may mga question pa ho ba tayo? I think we're good. Yeah. Kung wala na, no? So siguro pwedeng open cam ho tayo, no? Para makakuha lang tayo. Stop share na ako, Sir Ryan, ha? Ayan, para makakuha tayo ng picture. Yes, please. Magagandang ano, may request everybody yan, paki-open, yan. Cameras on, please. Hi, Ma'am Doors. How are you? Yan. Kumusta na yung ano natin dyan, yung meeting ho natin? Yung 4 na meeting natin, bumili daw ng product. Hi, Sir Chad. Hi, Ma'am Benny. Sir Titos. Poging-pogi ka ngayon Parang okay na okay sa Quezon ba? Ha? Hi, Ma'am Cherise. So, okay na po ba? So, okay? So, smile lang po tayo, smile. Wala po siyang ano. 1, 2, smile. Thank you. Thank you I'm ulit, Sir good, Sir, Bong. ano, Sir Ryan. Yes. Thanks for joining us. This is part 4 Yeah. of our latest Agri Certification program. We will be uploading this on YouTube. So if you're curious, you have any potential customers, you can just follow us on YouTube, CCGPH. Nandun po lahat ng ating mga past Agri talks with Sir Bong. Okay? Thanks By the way, again. Sir Ryan, sorry to cut you, Go ahead. yung mga attendance ba natin ng January, February, and March,
pwede ho bang ma-send sa email para I can give it to BBN para makapag-process tayo ng mga certificate? Okay. Parang Yes. yung parang napag-usapan dati na we can give a certificate for those Sure. attendee natin. Oo. I'll send it to you. Naka-Excel yata siya pag generate. Okay. Sige, thank you, Sir Ryan. So, Thank hi you. Ma'am Matet. Hello, thank you, Bong. Tagal na tayong hindi nakakapag-training sa lugar nyo, ha? Aba, welcome ka dito, punta ka lang. Yeah, okay. I remember when we have a training in Bicol. Could you imagine? 200 na tao. Grabe. 200 plus katao. 200 plus. Ulitin natin, Bong, ulitin Sige po, natin. Ma'am Matet. Mag-request lang po kayo. Okay, sige. I'm glad na i-cater ho natin yan, yung training na yon. Sana maulit. Okay. Yan. Yes, ulitin natin yon. Sige 400 po, plus na. mag-request lang po kayo. Yeah. Okay, thank you, everybody. Okay, sige, Good thank you. night. Sir Thank you po. Bong. Hello. Thank you. Bye. Thanks, Good night, everyone. everyone. Thank you, Bong. Maraming Thank you, salamat. Bong. Okay. Salamat. Ma'am Olive, good night po. God bless. Salamat. Yes, good night. Good night.